puso lang magpapapansin sa'yo. Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning na ginapustang sugilanon. Nakilig Katkaton ko ang langit. kumusta, kain na, hello, magandang umaga. Ingat ka, Oh my God, madam! Tatabangin mo, please! Kisa makatabang din ako! Sige, sagit! Buhay siya! Mike? Kuha mga gamit, kaya ako siyang alsahon. Oh, Mike! Ambil mong bagong cellphone, madam. Ayo kadlok, ni ako. Asa mo dada si madam? Sa emergency room, asa pa mali ay. Wa pa lagi sila. Tawagi ko no. Nanawag na. Hello, Mami? Ako na sa Miss Althea. Namikaroon sa emergency room. Napadala mo din sa ospital. Oh my God! Naunsa man day si Mami? Naunsa si Mami, Maki? May gani na ka, Mike. Naratol ba yagod ko ay... Palihog ko. Ano pinapi niyo? Isa niyo ang husband sa pasyente? Sir? Madam ko, girl. Di ko, sir. Ay, sorry, sir. Oh, madam. So, ikaw ang husband, sir? Oh, Pilapi tayo, Mike. Dali! Masuhito man ka ni madam kay na ako. So, ikaw ang may katungod nga mo fill up, ana? Uncle? Kumusta si Mami? Yo, Need siya i-admit, miss, para maobserbahan. Asa man siya? Pilapi sa ning admission slip, Altia. Okay, Uncle. Pwede na magug ikaw. Hindi ana magin mo. Mulakaw na lang ko. ayaw lang muna. Cho. Bitaw, ayaw biyais, madam. Uy, okay na ba siya nga naaka? O ikaw ginialsa niya paingon din, eh. Di ka naman na ba siya? Uncle, please. Ayaw lang unang paglakaw. Mami? Althea? Kumusta na ka? Okay ra. I-admit man ka. Obserbahan ka. Oh, maayo gani kay naa si Uncle Mike. Nadali kag daha dinhi. Nilakaw na siya. Wa pa. Nara siya sa gawas kuyog nila ni Bimbo ug ni Maki. Gusto kong magpasalamat niya. Later na lang, Mom. Naaralagi na siya. Okay. Ayaw nagkahadlok, ha? Niya ka sa ospital. Safe ra ka din, eh. Maong relax na. Okay? Bimbo, Cho. mulakaw na lagi ko. Nagpaabot lang bitaw mo nga maridi ng iyang kwarto. Cho, ayaw na gudo na. Nagkinalam ko ni sa mami. Unsa? Unsa yun nagkinahanglan? May magdoktor ko. Cho. Bimbo, adan ako. Cho. Ipaubos na lang ko na ang imong pride. Oh, Kaya ba umugod ko nga, bisan mulakaw pa ka, ang imong nauna, naaragyapon din Naaragyapon ni mami. pataka ramang ka. Ang ano? Mudin na igyapon ka nga. Nabala ka kabag-ayo niya? Oh, Baka kun yung ka, Cho, kung mudin na ka. Ha? Nilikay na gud ka ganina. Pero nga nang, nagdagan ka pa man, paingon niya, pagkakita ni mga tabangunon siya, ha? Imo pagyapon siyang gialsa o gidagan paingon din sa ospital. Makadinay pa ka, anak, Cho. Ang imong aksyon mo'y nagsulti sa tanan, Cho.
Di ka yun makadinay, anak. Mao nga puyo na lang, Tiyo. Magkuyog naghatod niya sa iyang kwarto niya. Ha? Og si Maki, Anong dismaki? tingalig malain siya. Tiyo, sad, uy. Nagsilaw siya di kang maki. Mas babae pa to kay ni mami, uy. Unsa? Kung anong ma-worry mo sa kaniya, karon, ha? Imo mo ganit siyang gibaliwa kanina, dihang imong gialsa si mami, paingon din sa ospital. Oh, gikilig mong ganito siya. Sa ba, oy? Wala mi angay, ana. So kay wayang ay. Age doesn't matter tiyo, uy. Pamilya na ta, oy. Lain pamation kung may magkadungog. Pwede ra magud-nagod. Kana ding managsuon nga maminyo sa managsuon sad. Anong pwede man na? Mayroon lagi na sa mga batanon. Tiyo gid ay. Babe, Uncle. Dato na si Mami sa iyang kwarto. Ah, Salamat kaayo ni mo, Mike. Kuway problema. Ano ba yan siya nga sa nurse ay ganiha kay mong husband, madam? Ay! Kami magong duha ang gipangutana. Pero ikaw man gyud kay di protesta man dayon ko nga madam ko o dili sir. Salamat ninyong duha. Maki, Mike. Uy, sa pa yan. Uy, madam. Mami, o saraman ang pwedeng mo bantay ni mo. Si Maki lang. Siya man gyud akong kuyog gikan sa probinsya. Duawa lang ko ninyo. Sure. Sure, Ma'am. Tiyo. Doon sa niya, ha? Oo ba? Yes! Malingaw mong tiyo. Ano day, babe? Pag permero mong babe, kay gahi kay siya. Mulakaw na ikono siya. Kay, naa naman na. Katong dito pa sa ER si mami ba? Oh? Bisan ka tong ako na sige pugnan? Oo. Katong kami na lang duha ba? Kay nigawas pa man si Maki, inay gitawagan. Gusto na gid siyang muli. Mayo gani kay mo nang napugngan. Aw, ako magid siyang giberan ako diretso. Oh? O siya katingog oy. Giyon sa din mo. Ako lang giprangan, bahin siyang feeling ni mami. Unya? Di pa mo angkon. Pataas gyapon garbo ba? Og iya yung i-insist ang bahin ni Maki. Pero kadugayan, nausab oy. Murag hindi kalit og kalanay. Nawag tang ngagahi. Babe. Wala naman ka kay pagsupag pananglit. Dili gyud ko musupak, babe. Oh. Nakita na ko unsa ka love ni Uncle si Mami. Proven and tested na gyud na for how many years na. Okay. So, gamayng push na lang. O, sure ball na sila. Nabuang gyud og kadali akong beauty, madam ay. Dihang kalit siyang mitungas akong atubangan. Unya akong gisingkahan nga pabuhian ka. O iyang ipakuha ang imong bagong cellphone. Kaya kang asahon. Hapit gid ko kaya sa sobrang kakilig na ako, madam. Ay! Oh. Kilig man ganay kong maayo. Unsa pa ka, madam, no? Kilig to the boss matingali ka. Wa naman lang ko makabantay at tumaki. Ang akong ginawaan raman og ang akong pagkalipo mo'y akong gipamati ato nga time. Di ko ba to, madam, oy? Conscious good ka. Wag good ka, kuyapi. Imposible sa doy nga wa ka makabantay. Ug wa ka gikilig sa iyang gibuhat. Grabe, kayo kakalab ni Mike, madam. Oy, grabe as in sobra-sobra. Ay, gikilig na sad ko. DXDC.
Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay isang Filipino at kararating lamang sa ibang lugar o may planong mag-ibang bansa, pansin ko na ang karamihan sa kanila, hindi lahat, ay takbuhan ang mga Facebook groups upang magtanong ng mga bagay na gusto nilang maintindihan, tulad ng saan mas makakamurang kumuha ng apartment, paano sila maaaprubahan sa sasakyan kung wala silang credit score, paano sila makakakuha ng visa para makapagtrabaho agad. At meron namang iba na gusto lamang malaman kung merong mga Filipino community o mga Pinoy sa lugar na kanilang lilipatan na maaari nilang maging kaibigan kung sakaling sila ay lumipat sa lugar na yun. Bukod sa libreng serbisyo na yan na available sa social media, marami din namang mga Pinoy na nagkakakilala sa personal. Sila ay madalas na magsama-sama at mag-party na nakakatulong na maibsan ang kanilang pagiging homesick. Karaniwan silang sama-samang mag-celebrate ng espesyal na okasyon, at sa pagdami ng miyembro ng kanilang grupo ay mas lalong natatagdagan ang kanilang confidence na basta may kaibigan silang Filipino sa kanilang tabi ay mas gagaan ang kanilang buhay dahil maaari sila ng mga itong tulungan, mapapinansyal o kahit emosyong support, lalo na kung may pagsubok silang pinagdadaanan. Sa ganyang setup, nakilala ni Geraldine si Dulce. Ang Filipina ay naiulat na tubong Dumaguete City at sa kanyang social media ay nakalagay na siya ay nagtapos ng pag-aaral sa Silliman University. Wala sa mga ulat kung kailan at paano siya nakarating sa Amerika. Ngunit may posibilidad na siya ay nakapangasawa ng Amerikano dahil ang kanyang buong pangalan ay Maria Dulce Pino Dickerson. Walang gaanong impormasyon na lumabas tungkol sa kanyang kabataan. Ngunit ang mga kaibigan ni Dulce madalas siyang tawagin na sweet, hindi lamang dahil sa ang pangalan niya ay katulad ng dessert na dulce de leche. Pero para sa mga taong malalapit sa kanya, ay napaka-sweet, mabait, palabiro, mapagbigay, at kung ikaw ay bagong salta sa Amerika, ay hindi ka maiilang nakausapin siya dahil si Dulce ay inilarawan na merong very welcoming na aura. Noong 2006, siya ay nag-aral para maging nurse sa American River College. Pero pagkalipas ng 2 taon, ay nagdesisyon siyang lumipat ng eskwelahan. Sa California State University ay nagtapos siya ng Bachelor of Business Administration. Hindi lamang si Geraldine ang nagpatotoo sa magandang ugali ni Dulce dahil ayon sa ibang mga Pinay na born and raised sa Pilipinas, lalo na sa parteng Visayas, sila ay karaniwang nakakaramdam ng kasiyahan sa tuwing makakausap nila ito dahil pareho sila ng ginagamit na dialect. Ang bubbly at masayahing pag-uugali ni Dulce ay makikita mo rin sa kanyang social media. Hindi lamang siya madalas na dumalo sa mga parties kasama ang ibang mga Filipino, pero lagi rin siyang sumasali sa mga beauty pageants sa loob at labas ng California. Base sa kanyang social media profile, siya ay minsan din naging modelo ng department store ni Macy's. Sumali din siya sa iba't ibang mga beauty pageants, at ang ilan sa mga ito ay ang Miss Woman Nevada at Miss Nevada Classic Universe. Bukod sa magandang niyang social life, si Dulce ay ina din ng 2 mga bata na itinuturing niyang isa sa mga blessings na dumating sa kanyang buhay. Pero katulad ng ibang mga tao, si Dulce ay meron ding pinagdaanan ng mga pagsubok. Ang kanyang kasal sa una niyang asawa ay nauwi lamang din sa divorce. Ang rason kung bakit nauwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama ay hindi malinaw. Ngunit katulad ng ibang mga single mother, ginawa niya ang lahat para maitaguyod at maibigay ang lahat ng pangailangan ng mga ito. Ginamit rin ni Dulce ang social media para ipakita na kapag magtutulungan at susuportahan mga kababaihan ng isa't isa, ay makakaramdam ang mga ito ng kasiyahan na hindi pa nila nararanasan o yung mensahe ng Women Empowerment Movement. Kalaunan, pagkatapos ng ilang taong pagpo-focus sa kanyang career at mga anak, si Dulce ay nakatagpo rin ng lalaking magmamahal sa kanya. Pagkatapos ng ilang beses nilang paglabas, ang Pinay ay nahulog sa Amerikano kaya noong nakaraang taon, ang malalapit na mga kaibigan ni Dulce ay dinaluhan ang isa sa pinakamasayang araw sa buhay niya, ang kanyang kasal.
Ang magarbo nilang kasalan ay napuno ng kasiyahan at ang lahat ay masaya sa bagong pag-ibig na natagpuan ni Dulce. My faithfulness, my patience, respect, and attentiveness. I will always love you from this day to my last. These things I promise you. Charlie, honey babe. You're a wonderful gentleman, steady, intelligent, kind, and handsome. I could never fully justify or even detail all of the amazing things that you are to me. I vow to cherish and build a beautiful life with you by my side. I vow to be the greatest event of your life, and as I know standing here, you're my soulmate, my lover, my warrior, my best friend, and I will protect every piece of being. That's my eternal promise to you. I love you. Nang matapos ang selebrasyon ay nagtungo ang newlyweds sa Europe para sa kanilang romantic honeymoon. Ngunit ang malaperpektong buhay na ipinapakita ni Dulce sa kanyang mga kaibigan at followers ay nagtapos nang siya ay arestuhin ng mga otoridad. Sa court record na nakita ko, ang kanyang kampo ay tinangkang pakiusapan ng judge para pansamantalang makalabas si Dulce habang naghihintay ng paglilitis. Sa detention hearing ay ginamit ng kanyang abogado ang anggulo na ang 43 taong gulang na ina ay kailangan ng kanyang dalawang mga anak. Pero kahit ano pa atang iyak ang gawin ng Pinay, ay tinanggihan ng judge ang kanilang pagsusumamo. Dahil katulad ng nakikita mo sa mismong court document, bukod sa pagkakaroon ng malakas na ebidensya laban sa kanya, ayon din kay Judge Jeremy Peterson, may posibilidad na lumabas ng Amerika si Dulce dahil sa may mga kamag-anak ito sa Pilipinas. Ang mga tao ay nagulat at hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Ngunit si Geraldine na isa sa mga malalapit na kaibigan ni Dulce ay humarap sa mga reporters para ibunyag ang mga kalokohang ginawa ng taong minsan niyang tinawag na kaibigan. Base sa interview at mga court documents, ang lahat ay nagsimula noong December 17, 2020, kung kailan nagtayo ng sarili niyang negosyo si Dulce. Ang kumpanya ay tinawag ng Creative Legal Fundings LLC at ang address nito ay sa Sacramento, California. Si Dulce ang nakalista ng Chief Executive Officer o CEO ng CLF at legal itong nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Makikita mo sa mga litrato at videos nito sa social media na madalas itong lumabas ng bansa. Kung hindi siya nagbabakasyon ay ibinabahagi niya sa mga tao na siya ay nakikipagkita sa kanyang mga kliyente. Karamihan sa mga taong nakakakita ng kanyang tagumpay ay hindi mapigilan na magpa-comment ng mga salitang sana all. Sa galing na kanyang paghawak sa negosyo ay naiulat noong April 2021, wala pang isang taon simula nang maitaguyod niya ang CLF, ang orihinal nitong assets na nagkakahalaga ng $750,000 ay lumobo na at naging $3.5 million. Sa kanyang social media ay lagi niyang ibinabandera na kung ikaw ay magsisikap, ay magtatagumpay ka sa buhay. Pero kung tatanungin mo naman ang mga taong nagre-reklamo kay Dulce ay sinabi naman ito na magaling magsalita, mangmanipula at magaling talagang manloko ang Pilipina. Sa sinumpaang salaysay ng mga nabiktima ni Dulce ay nakilala nila ang negosyante sa party na kanilang dinuluhan dahil miyembro sila ng Filipino community. Katulad ng mga nakikita pong litrato ni Dulce ay lagi itong presentable na humaharap sa kapwa ng mga Pinoy. Sa gaan ang loob nila sa Pilipina ay kaagad nila itong itinuring na kaibigan. Kung titingnan mo ang interview ng mga biktima, ibinahagi nila na mabilis silang nagtiwala kay Dulce dahil bukod sa ito ay taga-Pilipinas, nakakapagsalita din siya ng Bisaya at Tagalog. Higit sa lahat, ang buhay na ipinapakita nito sa social media ay buhay ng isang matagumpay na tao. Kaya nang sila ay imbitahan ni Dulce na mag-invest sa kumpanya nitong Creative Legal Fundings, ay kaagad nitong nakuha ang kanilang atensyon. Sa kanilang pahayag ay sinabi sa kanila ng Filipina na ang kanyang kumpanya ay nakikipagtulungan sa mga personal injury attorneys o yung tawag sa mga abogado na maaari mong lapitan kung ikaw ay may mga legal issues o kung ikaw ay sangkot sa isang aksidente. Para sa mga taong hindi pamilyar sa kalakaran sa Estados Unidos,
Ang mga personal injury attorneys ay maaaring ilaban ang kaso ng isang tao na hindi humihingi ng paunang bayad. Sa halip, ilalaban nila ang kaso at saka mo lamang sila babayaran kung naipanalo na nila ang kaso. Ang billboard tulad nito ay karaniwan mo lamang makikita kung ikaw ay madalas na bumiyahe sa freeway o highway doon. Ang karaniwang ginagawa ng mga personal injury attorneys upang mailaban ang kaso ay hindi nila gagamitin ang sarili nilang pera. Sa halip, lalapit sila sa mga negosyanteng tulad ni Dulce para humiram ng pondo. Matalo o manalo man ang mga umutang ng mga attorneys, ay laging ipinagmamalaki ng Pilipina na ang panalo sa sitwasyon ay ang kanyang mga investors dahil nilalagyan ni Dulce ng interes ang mga nautang na pera. Sinabi ni Dulce sa kanila na merong cash assets sa kanyang kumpanya na nagkakahalaga na ng 186 billion pesos. Ipinagmamalaki din ito na kung sila ay mag-i-invest ng mga kinikita nilang dolyare sa CFL ay wala silang dapat alalahanin na malulugi ang kanyang kumpanya dahil subok na niya ito. At sigurado si Dulce na hindi lamang mataas ang kanilang kikitain. Pero garantisado pa na hindi lamang babalik ang kanilang puhunan, pero mas lalago pa ang kanilang na-invest na mga salapi. Ayon sa mga otoridad, ang mga nakukuhang kliyente ni Dulce ay halos 75% mga Filipino. Tsinatsaga talaga nito na magpunta sa mga seminars, social gatherings, parties at kahit sa social media ay madalas si Dulce na ibandera ang kanyang matagumpay na kumpanya. Si Geraldine na lakas loob na humarap sa camera para ibahagi ang nangyari sa kanya ay nagsabi na noong nakilala niya si Dulce ay talaga namang napakabait nito. Ibinahagi niya na katulad nito, siya ay may asawa rin na Amerikano na kabilang sa army. Ayon sa kanya, sobrang gaan ang pakiramdam niya kay Dulce dahil isa nitong Filipina. Kaya ang pera na naipon nilang mag-asawa para sa kanilang retirement na nagkakahalaga ng 4.6 million pesos ay ininvest niya sa kumpanya ni Dulce dahil sa pagbabakasakaling ito ay lumago. Kinuwento niya na pinangakuan siya nito na babalik sa kanya ang 10% ng perang kanyang ininvest sa isang buwan lamang. Ibig sabihin, buwan-buwan ay kikita si Geraldine ng 460,000 pesos. Ang duda ng kanyang asawang Amerikano ay nawala nang buwan-buwan ay meron silang natatanggap na payout. Pero lingid sa kanilang kaalaman, ang ginagawa ni Dulce ay tinatawag na Ponzi scheme, ayon sa mga otoridad. Sa dami ko nang na-feature ng mga scammers sa channel na ito ay maaaring pamilyar ka na ang isa sa mga senyales na scam ang inaalok sa iyo ay kung nangangako ang taong iyong kausap na babalik ang pera mo ng 10% o mas mataas pa kada buwan. Kung mahilig kang manood ng mga financial advisors sa social media o pamilyar ka sa mundo ng finances,